Nakagat ko ang ibabang labi ko. Wala na ako maisip na palusot. Hindi naman na tayo friends para mag-alala ka pa sa akin. Giit ko. Kahit ano pang tingin mo sa akin, you can't stop me from worrying about your safety. Matigas sa saan nito. Nakita ko pang humigpit ang hawak ito sa manabela. Tuluyan na akong nanahimik. Ayoko na makipagtalo pa sa kanya. Pero sino nga bang pumasok sa loob ng apartment ko? Magnanakaw? Ano naman ang nanakawin nila sa akin? Bakit mula na makita ko ulit si Warren, parang may mga hindi magagandang bagay na nangyayari? Malas talaga siya sa buhay ko. Nang makarating kami sa bahay nila, hindi ko magawang bumaba. Isang beses na ako nakapunta dito, pero di ko naisip na babalik ulit ako. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Mag-o-hotel na lang ako. Saad ko kahit na nanghihinayang ako sa pera. Pwede naman siguro akong matulog kahit sa Sogo, basta wag lang dito. Nandito na tayo, don't worry. You will not sleep beside me. Nakangisi to habang nakahawak ang isang kamay sa bubong ng kotse at bahagyang nakayoko para magpantay ang mukha namin. Nanatili akong nakaupo sa loob ng kotse. Hindi ko rin gustong makalapit ka matulog. Masungit na sagot ko. Then what are you waiting for? Do you want me to carry you again? Mabilis ko siyang tinulak palayo at lumabas ng kotse. Inirapan ko pa siya. Kung sino mang humalughog ng apartment ko, malilintikan siya sa akin. Dahil sa kanya, nasa sitwasyon akong kahit kailan, hindi ko na inisip na mangyayari. Kasalanan niya kung bakit nasa harapan ko pa rin si Warren ngayon. Siguro kung hindi ako pumayag na ihatid ni Warren, hindi niya makikita ang nangyari at hindi siya magpapanggap na concern siya sa akin ngayon. Let's get inside. Hindi ka pa naghahapunan. Yaya ni Warren? Hahawakan sana niya ang kamay ko pero umiwas ako kaya napailing na lamang ito. Sumunod na lang ako sa kanya papasok sa loob ng bahay nila. Max, you're back! Nagulat pa ako nang bigla akong yakapin ng ama ni Warren na para bang excited to na makita ko. Hinila naman to agad ni Warren pareho sa akin. Don't hug her, Dad. Pagsusungit nito sa ama. Umisi lang ama ni Warren sa kanya. Akala ko hindi na kayo magkakabalikan. I'm happy that you win her back. Tuwang-tuwang saad ng ama ni Warren. Naubo ako sa sinabi ng ama ni Warren. Bakit lahat na lang na nakakakita sa amin na magkasama, iniisip na nagkabalikan kami? Hindi nga naging kami at hindi magiging kami kahit kailan. Never! Kumakain na kami ngayon ni Warren. Mag-aalas 10 na ng gabi pero ngayon pa lang kami naghahapunan. Hindi na rin naman ako tumangging kumain dahil kumukulo na ang tiyan ko at isa pa nahihiya ako kay Tito Wilbert. Mabuti naman at bumalik ka dito, Max. Akala ko hindi ka na babalik, magtatampo na sana ako sa'yo. Wika ni Tito Wilbert pero ang boses niya para nagtatampong bata na. Di naman ako makasagot sa sinabi ni Tito Wilbert dahil kung ako ang papipiliin, ayoko na talagang pumarito kaso si Warren kay nahinala kanina. Kung makahila, kala mo naman close pa rin kami. Dad, you can rest now. Ako nang bahala kay Max. Pagtataboy ni Warren sa ama niya na nakatayo sa may gilid habang kumakain kami. Okay, good luck then. Nakangising sagot naman ni Tito Wilbert. Ngumiti pa to sa akin kaya ngumiti ako pabalik sa kanya bago to tuluyang lumabas. Nanatili naman akong tahimik habang kumakain. Hindi rin ako nagtataas ng mukha at sa pagkain lang ang atensyon ko. Nag-text na sa akin ang kakilala ko. Sila nang bahala tungkol sa nangyari sa apartment mo. Gagawin nila lahat para mahuli ang kung sino may gawa noon. Kaya huwag kang mag-alala. Basag niya sa katahimikan. Hindi naman ako nag-aalala. Simpleng sagot ko. Kahit kanina hindi ko alam ang gagawin ko. Nagulat ako sa nadatnan ko pero dahil ayoko isipin ni Warren na mahina ako at kailangan kong tulong niya, kaya umakto akong matapang at hindi natatakot sa nangyari. Pero nag-aalala ako para sa'yo. Paano kung nandun ka nang pumasok siya at sinaktan ka niya? Maaaring napahama ka na ngayon. Parang na-stress pa to sa ideyang pumapasok sa isip nito. Ano naman ang pakialam mo? May pakialam ba talaga siya? Kasi sa pagkakaalam ko, kaya niya akong iwan anytime, basta't tumawag sa kanya si Mira.
Huminga to na malalim. Binaba ang kutsara at tinidor na hawak niya bago matiim na tumingin sa akin. Alam mong palagi ako may pakialam sa'yo. May diin na saad nito. At wala akong pakialam? Pabalang nasagot ko habang malamig na nakatingin sa kanya. Hindi to umimik sa sinabi ko pero nakita ko ang pag-igting ng mga panga niya. Lihim na tumaas sa isang sulok ng mga labi ko. Alam ko napipikon na siya sa sinasabi ko at sobrang ungrateful ko dahil sinasagot-sagot ko ang taong tumutulong sa akin. Pero kung itatapon niya ako palabas sa bahay nila, baka magpasalamat pa ako sa kanya. Why we end up like this? Tanong niya sa akin. Nagkibit balikat ako sa kanya. Because it's better if we are like this, sagot ko sa kanya. Napapa-English din tuloy ako. Mabuti na lang talaga kahit nung high school pa lang ako, mahilig akong mag-aral kaya marunong ako ng mag-English. Naiilang lang ako magsalita ng ibang lengguwahe, pero kahit mag-English sila sa harapan ko, naiintindihan ko sila palagi. Pero dumudugo pa rin talaga ang ilong ko sa kanya minsan. Nakita ko ang pangtaas na sulok ng labi niya, maging ang mata niya ay napangiti sa sinabi ko. I beg to disagree. I think we are compatible, you just can't admit it. Ngumisi ako sa kanya pabalik habang nakataas ang isang kilay ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita type? So sinong type mo? Yung single dad? Anong masama sa single dad? Mabait, gwapo, matalino, responsable at higit sa lahat, may enough. Putol niya sa sasabihin ko. Nalukot na rin ang mukha niya dahil sa mga papuring sinasabi ko tungkol kay Joseph. Alam ko naman na si Joseph ang tinutukoy niya dahil ito lang naman ang single dad na malapit sa akin. Tumayo na to at tunog pa ng malakas ang bangkong kinaupuan nito. Parang nagalit to bigla kaya nagkibit balikat na lang ako at muling sumubo na para bang walang nangyari. 3 buwan naman siyang di nagpakita sa akin. Kung sa mag-ex may 3 months rule bago raw magkaroon ng bago, di naman applicable sa amin yon kasi hindi naman naging kami. Kaya hindi ko alam bakit parang galit siya. Gayong siya nga habang sinasabi niya sa akin na gusto niya ako, may ibang babae naman siyang priority. Matapos kong kumain, naabutan ko siyang naghihintay sa akin. Humakbang siya paakyat sa hagdan. Walang imek na sumunod na lang ako sa kanya. This will be your room. Ani Warren, nang buksan niya ang isang kwarto. Napatingin ako sa kwarto. Salamat. Tanging saad ko nang pumasok ako. Dito ko sana huling gustong pumunta. Siya ang taong pinakaiiwasan ko pero siya ang unang taong nandirito para sa akin ngayon. Mabuti na lang at mabait ang ama niya. Kaya walang problema dito kahit nandito ako. Mukhang masaya pa nga eh. Ako lang ang hindi natutuwa sa sitwasyon ko ngayon. Huwag kang mag-alala. Aalis din ako bukas ng umaga. Dagdag ko pa. Hindi kita pinapaalis. Mas mabuti nga kung dito ka muna tumuloy habang di pa natin nalalaman kung sinong pumasok sa loob ng apartment mo. Sagot naman niya sa akin. Max, alam kong ayaw mo ako makita pero hayaan mong tulungan kita ngayon. Tila nakikiusap ang mga mata niya habang nakatingin sa akin pero walang emosyon na tiningnan ko lang siya pabalik. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo. Malamig na sagot ko. Maaaring gusto lang niya akong tulungan pero kapag nalaman ni Amira at ng ina niyang si Lauren ang ginagawa niya ngayon, sigurado ako ang aawayin nila at hindi si Warren. Umiiwas ako sa gulo at si Warren, alam kong gulo ang dala niya sa akin. Alam ko, pero mas mabuting dito ka na lang muna. Mas panatag akong alam kong safe ka. You can ignore me as long as you want but stay here. Tumitig lang ako sa kanya pero hindi ako nagsalita. Hahaba pang usapan kung sasagot ako sa kanya. Alam ko naman na ipagigiitan lang din niya ang gusto niya kaya hahayaan ko muna siya ngayong gabi. Kumatok ka lang sa akin kapag may kailangan ka. Tumango lang naman ako sa kanya kahit na wala naman akong bala kumatok sa pinto niya kung sakali. Tumango siya sa akin pabalik bago tumalikod. Mabilis ko namang sinara ang pinto. Malaki ang kwartong kinaroroonan ko ngayon. Puti ang malaking kama at may nakita akong pantulog na nakapatong sa kama. Napangiwi ako nang kunin ko ang nighties. Sobrang ikse. Mabuti na lamang at may kasamang roba yon. May kasama pa yung underwear na nakalagay pa sa plastic at talatang bago. Wala naman akong dalang damit dahil basta na lang akong hindi naniwarin kaya wala akong choice kundi suotin ang pantulog na hawak ko. Mabilis akong pumasok sa loob ng bathroom para maligo at magpalit ng pantulog.
Naalala ko pa ang nangyari nung unang beses na pumarito ako. May sakit siya noon at sa tabi niya ako nakatulog. Napangiti ako ng mapait. Sigurado akong sila na ni Amira ngayon, kaya wala nang dahilan para isipin ko pa ang nakaraan. Ilang beses kong inayos ang parating may dibdib ng suot ko habang nakatingin ako sa salamin. Parang luluwa ang dibdib ko sa suot ko. Satin ang tela noon kaya madulas sa balat. Bakit kaya meron ito sa bahay ni Warren? May iba kayang may-ari nito? Sa pagkakaalam ko, wala naman ang nanay niya dito kaya kanino kaya to? Baka kay Mira, nako, wag naman sana. Mas gugustuhin ko pang walang suot kaysa suotin ang damit ng babaeng yon. Humiga ako sa kama pero di ako makatulog. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa buhay ko. Masyado na akong sumasabay sa agos ng buhay at pakiramdam ko wala na akong direksyon. Minsan iniisip ko kung deserve ko ba talaga lahat ng nangyayari sa buhay ko. Deserve ko bang ipagtabuyan ng pamilya ko? Deserve ko bang lokohin ang kapatid ko? Deserve ko bang masaktan? Kasi kung oo, anong pagkakamali ang nagawa ko para maranasan ko ang lahat ng to? Gusto ko lang naman maging tahimik at masaya, pero parang pinagkakait sa akin ang bagay na yon. Bakit ang hirap maging masaya? Kinapa ko ang kwinta sa suot ko. Bakit kinuha sa akin ang nag-iisang taong nakakaintindi sa akin? Yung taong kahit anong mangyari alam kong ipagtatanggol ako. Siguro kung buhay pa ang lolo ko, iba ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ako mapipilitang makitulog sa bahay ng taong nanakit sa akin. Isa pang nakakatawa ay si Warren. Wala siyang ideya kung gaano ako nasaktan ng dahil sa kanya. Para siyang bagyo na biglang dumating sa buhay ko, tapos nag-iwan lang ng pinsala. Nung akala ko kalmado ng lahat, may ikalawang hagupit pa pala. Kailangan ko lang panindigan na wala na akong pakialam sa kanya, na ayoko na siyang maging kaibigan para alam niya kung saan siya lulugar. Hindi porket sumama ako sa kanya ngayon, okay na kami. Wala lang akong choice ngayon. Hindi. May choice talaga ako pero pagod na ako makipagtalo sa kanya. Bukas ng umaga, aalis din ako dito. Wala akong balak magtagal sa poder ng taong ayoko na maging parte ng buhay ko. Kaya kinaumagahan, medyo madilim pa gising na agad ako. 5:00 pa lang ng umaga. Mabilis akong bumangon at nagmamadaling nagbihis ng damit ko. Lumabas ako ng kwarto at nagulat pa ako na makita ko gising na ang ama ni Warren. Nakasalubong ko siya sa may hagdan. Good morning. Gising ka na pala. The maids are already preparing our breakfast. Malaki ang ngiting bati sa akin ng ama ni Warren. Good morning din po pero uuwi na po ako. Pasensya na po sa abala ko kagabi. Paalam ko sa kanya. Ha? Aalis ka na? Alam na ba ni Warren? He said someone trespassed in your house. It's not safe if you will go back there. You don't have to be shy. I don't mind even if you will stay here. We have a lot of available rooms for you. Ang bait talaga niya. Pero salamat na lang. Wala na akong balak na magtagal dito. Hindi na po. Na-report naman na po kagabi ang nangyari kaya't sigurado hindi na yon mauulit. Salamat po ulit sa pagpapatuloy sa akin pero kailangan ko na pong umuwi. Muling paalam ko. Breakfast. Mag-breakfast ka muna. Pigil nito sa akin. Salamat po pero mauna na po ako. Sa bahay na lang po ako mag-aalmusal. Muling tanggi ko. Ipapahatid na kita. Tatawagan ko lang si Tomas para may hatid ka niya. Hindi na po. Kaya ko na pong umuwing mag-isa. Are you sure? If you want, I can wake up my son to send you home. But why are you going home now? I thought you will stay here for a while. Salubong ang kilay na tanong nito na para bang naguguluhan siya. Ngumiti ako sa kanya. Hindi na po, babalik na po ako sa bahay. Sabi naman po ng kaibigan ko okay na, tsaka nasa labas na po ang kaibigan ko para sunduin ako. Pagsasinungaling ko para hindi niya na ako ipahatid o ang malala, gisingin pa niya ang anak niya para lang ihatid ako. Ayoko nang mas makaabala pa sa kanila. Kapag naman nagising pa si Warren, baka hindi na naman yon pumayag na umalis ako. Nauumay na ako na makipagdiskusyon sa kanya. Okay, napipilitang saan nito. Mauna na po ako. Salamat po ulit. Muling paalam ko at gumiti sa kanya bago bahagyang yumuko bilang paggalang bago tuluyang nagtungo sa main door para lumabas ng bahay. Pero muli niyang tinawag ang pangalan ko kaya napahinto ako at lumingon sa kanya. Max? Tawag niya sa pangalan ko kaya napahinto ako at nilingon siya. Remember that you are always welcome here?
Nakangiting saad nito, kaya naman napangiti na rin ako sa kanya bago muling tumalikod. Mabait talaga si Tito Wilbert, kahit na napagkamalan kong akong girlfriend ng anak niya. Masasabi ko na wala akong masasabing masama tungkol sa kanya. Hindi gaya ni Warren na lahat na lang ng kapintasan niya ay nakikita ko. Kakalabas ko pa lang ng gate ng mga Smith nang biglang may sasakyang huminto sa tapat ko at napahinto ako na makita ko kung sino ang babaeng bumaba mula doon. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Halatang galit na galit siya. "What are you doing here?" Mataray na tanong niya sa akin. Kapag sinagot ko ba ang tanong niya, hindi ka magagalit? Balik tanong ko sa kanya. "You are leeching on my man. You bitch!" Pangako sa niya sa akin. Ito ang unang beses na nagkaharap kaming dalawa, pero parang kilalang kilala na niya ako. Alam mo, wala akong pakialam kay Warren. Kung gusto mo siya, sayong-sayo na, isaksak mo sa baga mo. Pabalang nasagot ko rin sa kanya. Wala akong ginawang masama sa kanya, kaya walang dahilan para hayaan ko siyang pagsilbihan ako ng kung ano-ano. Hinaklit niya ang braso ko. "Then stay away from him. Ayoko na may langaw na umaaligid sa pag-aari ko. I know you. You once tried to steal him, but you did not succeed. You are nothing but a lowly toy for him. Someone who can entertain him when he's bored, so don't expect that you can get him." Mapang insultong saad nito. Hinila ko ang kamay na hawak niya. Naka-nail extension pa yata siya kaya't masakit ang mga kuko na bumabaon sa braso ko. Ganun naman palang tingin na sa akin eh. So bakit triggered ka? Mukhang takot na takot kang maagawan, gayong wala pa naman akong ginagawa. Mapang-asar na saad ko. Walang ginagawa? What do you think you're doing now? You are obviously seducing him. Pangako sa niya sa akin habang nanlilisik ang mga mata niya. Baliwalang tiningnan ko lang naman siya. Pinakita ko na hindi ako natatakot sa isang kagaya niya, na hindi niya ako pwedeng kayan-kayanin. Hindi ko siya inaakit dahil kung inaakit ko siya, sigurado ko, hindi ka na niya napapansinin. "You!" Akmang sasampalin niya ako pero hinawakan ko ang pulsuhan niya para pigilan siya. Nasampal na ako ng ina niya kaya hindi ako papayag na pati ang babaeng to sasaktan din ako. "Subukan mong saktan ako. Ilalampaso ko yung mukha mo sa simentong, baliw ka." Hamon ko sa kanya dahilan para mapaatras ito. "Huwag mo kong hamunin, nananahimik ako. Subukan mong saktan ako at sisiguraduhin ko mag-e-enjoy si Warren sa paglalaro sa akin." Binigyan ko siya ng mapang-asar ng ngiti habang parang sasabog na siya sa galit. Binangga ko siya sa balikat bago nilampasan. Hindi pa sumisikat ang araw pero may sumisira na agad ng araw ko. Kung inaakala niyang hindi ko siya papatulan, nagkakamali siya. Wala nang mawawala sa akin ngayon kahit makipag-away pa ako. Hindi na nila ako matatakot ngayon. Ayoko ng gulo pero hindi ko sinabing hindi ako papatol kapag kinantil nila ako. Muli akong umuwi sa apartment ko. Magulo pa rin kaya mabilis akong kumilos para ayusin ang mga nagkalat kong gamit. Dapat talaga hindi na ako nakinig kay Warren. Sigurado ko iba rin naman ang iisipin ng girlfriend niya. Binatukan ko ang sarili ko. Minsan kasalanan ko rin. Sinasabi ko palagi na gusto ko siyang iwasan pero sumasama pa rin naman ako sa kanya. Nahugot ko ng malalim ang hininga ko. Mahirap kasing magpanggap na wala na. Pero ang totoo, wala namang nagbago sa nararamdaman ko kahit 3 buwan na ang lumipas. Di naman kasi instant ang pag-move on. Nakakatawa lang sa part na hindi naging kami pero nag-move on na kaagad ako. Pinilig ko ang ulo ko at muling inayos sa mga gamit ko. Kaya siguro hindi ko makalimutan kasi lagi kong iniisip kahit ayoko naman siyang isipin. Hindi ko mapigilan minsan. Sa dami ng dapat kong isipin, sumisingit pa rin talaga itong si Warren. Warren's POV. Isang malakas na palo sa likod ang gumising sa akin habang nakadapa akong tulog sa kama ko. "Wake up, you idiot!" Narinig kong sigaw ni Dadang di ako bumangon sa pagkakadapa ko. "Max already left and you're still sleeping?" Napabalikwas ako ng bangon dahil sa sinabi niya. "Umalis na si Max? Bakit? Kala ko ba dito muna siya mag-i-stay?" "What?" Nagmamadali akong bumangon sa kama. "Bakit hindi niyo pinigilan?" Palagi na lang akong natatakasan ni Max.
Sinisiguro talaga niyang tulog ako bago siya umalis. Akala ko ba nagkausap na kami na dito muna siya, kaya bakit umalis pa siya? Mapipigilan ko ba siya? It's you who's supposed to stop her. I thought you two were already okay because you brought her here, but... Umiling ito na para bang disappointed sa akin. She still does not want to talk to me. But you don't have to worry, I will do my best to make her end up with me. Sagot ko sa kanya at nagmamadaling lumabas ng kwarto ko. Baka maabutan ko pa si Max? Dapat lang. I want her for you and don't try to bring someone like your ex. That woman is fake. I don't like her. Matigas sa saad nito at lumiko na patungo sa kwarto niya.